Inong Tagapangulo, atin pong kilalanin si Konsehal Alfred Vargas para sa oras ng pangkarapatan. Inikilala po natin si Congressman Alfred Vargas para sa oras ng pangkarapatan. Hello. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Nandito po ako ngayon dahil ako po isang Pilipino at mahal na mahal ko po ang ating bansang Pilipinas. At kasama na po dyan ang pagmamahal sa ating vulnerable sectors, kung saan ang gusto sana natin kahit papano, kahit ano pa ang kondisyon mo sa buhay, ikaw ay hindi maiiwan. So nandito ako para pag-usapan ang aking paper na aking pong sinubmit para ako po yung makagraduate noon sa Masters of Public Administration sa UP tungkol po sa inclusive resilience. Aking pong humingi po ako ng paumanhin kung hindi ko po maisi-straight Tagalog po ito, kaya pasensya na po. And ako po tatalakayin po natin ang ating pong ginawang case study sa Tacloban City noong pong 2020. At magbigay ng insights bilang isang policy maker at policy researcher at bilang isang estudyante ng public ad at ng urban planning dahil baka po magamit pagdating po sa ating policy making. Ito po ay ang nagsilbing aking star paper sa NCPAG at recently atin pong pinresent po ito sa iba't ibang mga bansa doon po sa iAsia Conference na ibig sabihin po ng iAsia ay International Association of Schools and Institutes of Administration. At ang conveners po nito ay yung buong UP system, UP NCPAG, kung saan po ako graduate, at Philippine Society of Public Administration, Eastern Regional Organization for Public Administration, at iba pang institusyon. Nakatuon po ang paksang governance o pamamahala sa isang VUCA world o volatile, uncertain, complex, and ambiguous na mundo. At ito pong tema na ating mong sinalihan po na international conference ay ang tema po nila ay Building Better Futures of Governance Towards Achieving the SDGs in a VUCA World. Kasama rin po ang maraming local at international na eksperto sa public administration. Kung inyo pong napapansin sa litrato, kasama nag-participate din po ang ating minamahal na Mayor Joy Belmonte at siya po ang nag-welcome sa mga delegates natin dito. At ako po, masasabi ko po, ang general feel po ng iba't ibang parte ng mundo tungkol sa ating minamahal na Quezon City, talagang nire-respeto po nila ang Quezon City. At talaga pong mataas ang pagtingin po nila sa Quezon City dahil talaga nga namang marami na tayong hakbang na nagawa pagdating sa inclusion. Andirito po ang mga taga-Africa, Middle East, South America, Estados Unidos, Europa, China, Timog Silangang Asya at iba pang mga bansa. Kasama po tayo, in-apply ko po itong paper ko na ito. At pinalad naman po tayo na natanggap po yung paper natin at napasama po sa line-up ng mga magpe-present. At ang aking pong pinresent ay ang Assessing the Inclusive Resilience of Tacloban City Post-Typhoon Haiyan, Opportunities for Tool Development and Lessons Towards Disability Inclusive Risk Reduction and Management. Kung naalala po ninyo, nung siguro yung butihing natin, tagapamahala, sabay tayong konsehal noong 2010. Di ba? ating pinasa yung, yung Establishing Quezon City PDAO. Opo. At, in connection with that, ito po ang ating paper. So, ito po ay ang nagsilbi pong head ng research body ay si Professor Liza Jaarsveld, PhD po ng University of South Africa. Siya po yung nanggisa sa akin dyan. At ako po yung natutuwa dahil after po ng presentation natin, mukhang may possibility po na ito pong local paper natin ay mapublish din po sa international
sa International Academe. Kasama rin po yung ibang mananaliksik mula sa Sichuan Administration Institute ng China na siya rin pong nag-present, pati po yung isa pong taga NCPAG about ano naman po, water governance. So ang ating pinag-usapan po rito ay ang case study po ng Tacloban City at ang backgrounder po nito ay mas malaki yung epekto ng mga sakuna sa PWDs dahil sa mga institutionalized exclusion doon po sa Tacloban. At maraming institutional barriers in accessing disaster risk reduction and management programs and services. At ang atin pong ginamit na methodology ay ang IRS o ang Inclusive Resilience Scorecard na medyo sumisikat na po ito ngayon sa academe dahil nung sinubukan po nating i-apply itong IRS, Inclusive Resilience Scorecard sa Tacloban, Leyte, marami na rin pong nag-contact dito sa inyong lingkod. Tapos may mga kaunting applications na rin po ito sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao. Gusto ko rin pong bigyan ng pagkilala ang IDEA, Inclusive Development and Empowerment Agenda, at ang WOW LEAP o ang Women with Disabilities Leap to Economic and Social Progress dahil sila po ang nag-formulate po nito. Okay? And pinili po natin yung Tacloban City dahil po sa kanilang experience nung Typhoon Yolanda noong November 2013. And basically, ang ating pong panunuri ay sinuri ang Inclusive Resilience Index ng lungsod ayon sa 6 na dimensyon. Una, impormasyon, kamalayan at kapasidad. Pangalawa, proteksyong sosyal at pangkabuhayan. Pangatlo, representasyon at partisipasyon. Pang-apat, pagplano, regulasyon at risk mitigation. Pang-lima, kahandaan at tugon sa emergency at recovery. At pang-anim, mga kritikal na serbisyo at infrastruktura. Qualitative approach po ang ginawa natin dahil na rin po nagkulang na tayo sa oras noon. Pero mukhang naging makabaluhan naman po nung tayo nakipag-usap dun po sa mga tao po doon. Yan po ang picture namin at tayo naman po talagang napaka-hospitable naman po ng City of Tacloban and very grateful naman po sa pag-aaral. We used focus group discussion kasama ang government representatives, ang sectoral representatives at ang civil society groups po. Okay. Patapos na rin po ako. Ano po yung mga insights na nakuha natin dito? Meron pong pagkakaiba ng pagtasa ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa mga kinatawang sektoral. Mas kapansin-pansin sa dimensyon ng kahandaan at tugon sa emergency at recovery at kritikal na serbisyo at infrastruktura. So dito, makita natin medyo lihis doon sa ibang dimensions yung pagtingin ng iba't ibang mga sektor. Mas mataas ang binigay na score ng sectoral representatives sa disaster preparedness. Maaaring nagpapakita ito ng kumpiyansa nila o baka maling kumpiyansa. Mas mababa ang binigay na score ng sectoral representatives sa infrastruktura, kaya naman baka maaaring nagpapakita ng kahalagahan ng mga gusali para sa pananaw ng pribadong sektor. Sinuri rin natin ang assessed participation ng iba't ibang sektor. Para sa sectoral representatives, hindi sapat ang pakikilahok nila sa policy making doon at policy determination. So dito makita natin dyan sa chart na yan, di ba? Pagka iba po yung magkaiba po ng pananaw. And ang ganda daw pong realization nito in terms of leadership at saka people participation dahil dito natin mabibridge yung gap kung meron man. In this instance, meron po pagdating hanggang sa CDP, tsaka CLUP, tsaka sa DRRMP ng mga persons with disabilities. At panghuli po, bilang part po ng mga insights natin, naging kapaki-pakinabang ang assessment tool na IRS para matamasa kung ang isang lokal na pamahalaan ay inclusive
resilient nga naman. At sa pagreforma at pagsasalokal ng inclusive resilience scorecard, mas konkretong matutugunan ang kakapusan sa impormasyon balakid sa disability inclusive risk reduction and management. Magagamit ang framework ng scorecard sa iba pang mga vulnerable sectors. Ginoong tagapamahala, sinubukan din po namin to sa women's sector, sa elderly, at sa iba pa. At maganda naman po yung feedback. At ang good news po, dito po sa scorecard, ito po ay flexible. Depende po kung nasan ka sa Pilipinas at depende sa identity ng iyong local government. Ang paggamit ng scorecards tulad ng IRS ay malaking potensyal bilang isang kasangkapan para sa people participation at formulation of sustainable solutions. Iprinisenta bilang kontribusyon sa policy ang akin po ngayon bilang pagtatapos. Nais ko pong isubmit para maging part din po ng official records natin dito ang abstract po ng aking pag-aaral para sa dami naman po ng lumalapit sa Quezon City, baka rin po makatulong ang aking pong research paper na ito sa iba bang mga local governments na gustong magkaroon ng inclusion o masabing sila po ay inclusive resilient. Sa gitna po, sa una, sa gitna at sa huli po, ang gusto lamang po naman natin bilang Pilipino, kahit sino ka pa, kahit ano pang edad mo, kahit ano pang estado mo sa buhay, no one will be left behind. Walang maiiwan. At ako po, yan nakikita ko sa leadership natin kay Mayor Joy Belmonte at kay Vice Mayor Gian Soto at kaya naman marami pa ang lumalapit sa atin dito. At maraming salamat dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon para naman po ma-share o makapag-contribute sa ating policy making by making this available sa mga po gustong lumapit. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahala. And kung wala pong diskusyon, akin pong ipinipinid ang privilege R. Maraming salamat, Congressman Alfred Vargas. Sa maiksing oras na ibinigay mo, kung tutuusin, ibinigyan din mo talaga, bro, yung pagkakaroon ng, alam mo yung kasabihan na ang susi ay preparasyon. Diba? Preparation is key. And kung tutuusin, yun nangyari sa Ondoy, sa Tacloban, yun nangyari sa Cebu noong 2021, mga hindi natin ina-expect. And naniniwala ako, Congressman Alfred Vargas, itong pag-aaral mo, makakatulong to hindi lang sa Quezon City, kundi sa bawat lugar ng Pilipinas, na lalo na yung mga prone typhoon na places na meron tayo. At higit sa lahat, importante din talaga na mabigyang pansin yung mga persons with disabilities na nangangailangan po ng tulong, especially sa mga oras na ganito, hindi talaga pwede ma-overlook. Sa lahat po ng mga members ng City Council, meron ba kayong message of support or anything you want to ask our Councilor, Congressman Alfred Vargas? Pwede po kayo lumapit. Kung wala na ibang katanungan, pwedeng ipinid na natin. Okay, kung wala na pong ibang diskusyon, akin na pong ipinipinid ang oras ng pangkarapatan. Ipinid ang oras ng pangkarapatan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Congressman Councilor Alfred Vargas.